Tinawagan ko ang mga pulis. Ipinadala ko sila sa bahay ng sarili kong anak at pinanood ko habang pinapopuswasan ng aking manugang sa harap ng lahat ng kanilang mga kapitbahay. Maaring isipin ninyo na ako ay isang masamang ama o isang lolo na walang puso. Pero bago ninyo ako husgahan, kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Ang bahay na iyon, ang magarang bahay sa Quezon City na nagkakahalaga ng mahigit 25 milyong piso, ay ako ang nagbayad. Ako ang nagbigay ng down payment. Ako ang tumulong sa kanila para magkaroon ng marangal na buhay. Pero sa gabing iyon, hindi ko na inisip ang pera. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kaligtasan ng aking apo, ang aking munting si Angel. Pinanood ko habang kinakaladkad ng mga pulis si Rhea palabas ng pinto. Ang kanyang mukha na laging nakangiti sa mga litrato sa Facebook ay puno ngayon ng galit at puot. Sumisigaw siya. Tinatawag niya akong traitor. Sinasabi niyang sinisira ko ang pamilya niya. Pero ang totoo, siya ang sumira sa pamilyang ito. Siya ang pumatay sa kagalakan ng isang 8 taong gulang na bata. At sa gabing iyon, tinapos ko ang lahat. Tinapos ko ang kanyang paghahari. Ako ay si Arturo. 62 taon na ako. Sa loob ng 35 taon, nagsilbi akong bumbero dito sa Maynila. Akala ko, nakita ko na ang lahat ng uri ng trahedya. Akala ko, alam ko na kung gaano kasama ang mundo. Nung mamatay ang asawa kong si Corazon, 3 taon na ang nakalilipas. Gumuho ang mundo ko, si Corazon ang aking buhay. Ang tanging nagpapatayo sa akin araw-araw ay ang aking anak na si Danilo at ang aking apo na si Angel. Dahil sa pagmamahal ko sa kanila, ibinigay ko ang lahat. Ang aking retirement fund, ang aking mga naipon sa loob ng ilang dekada, ibinigay ko sa kanila para makabili ng bahay. Ginawa ko yon dahil akala ko aalagaan nila ako sa aking pagtanda. Akala ko may utang na loob sila. Pero nagkamali ako. Si Rhea, ang aking manugang, ay tiningnan lang ako bilang isang pabigat. Isang matandang lolo na palamunin lang sa bahay. Narinig ko siyang kausap ang kanyang ina sa telepono. Sabi niya, ang biyanan ko ay masyadong nakikialam. Matanda na siya, ulyanin na. Dapat siguro ilagay na lang siya sa home for the aged. Masakit. Sobrang sakit marinig iyon mula sa taong tinulungan mo ng buong puso. Wala siyang utang na loob. Nakalimutan niya na kung hindi dahil sa akin, wala siyang marangyang kusina na maipagmamayabang sa internet. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pambabastos niya sa akin. Ang pinakamasakit ay ang ginagawa niya sa aking apo. Habang siya ay nagpapanggap na perpektong ina sa labas. Sa loob ng bahay, siya ay isang halimaw. Ginamit niya ang aking edad para palabasin na ako ay nagdedeliryo lang. Sinabihan niya si Danilo na huwag maniwala sa akin. Sinabi niya na ako ay malungkot lang kaya gumagawa ako ng kwento. Ginamit niya ang aking pagmamahal kay Corazon laban sa akin. Sabi niya, nabaliw na ang tatay mo simula nung mamatay si Corazon. Doon ko napagtanto na ang babaeng ito ay walang konsensya. Wala siyang paggalang sa matatanda. Wala siyang pagpapahalaga sa pamilya. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ay isang bumbero. Marunong akong maghintay. Marunong akong magmasid. At higit sa lahat, marunong akong lumaban para sa tama. Hindi ako papayag na ang aking apo ay magdusa sa kamay ng isang babaeng mapagpanggap. Hindi ako papayag na ang huling alaala ni Corazon ay isang batang takot at luhaan, kaya gumawa ako ng paraan. Isang paraan na hindi nila inaasahan. Bumili ako ng isang simpleng regalo para kay Angel, isang teddy bear. Pero ang teddy bear na iyon ay may dalang sikreto, isang maliit na mata na nakakakita ng lahat ng katotohanan. Ang katarungan ay malapit na. Nung gabi na nakita ko ang video, nung nakita ko ang ginawa niya kay Angel, doon ko nalaman na wala nang balikan ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga walang laban. Sinabi ko sa sarili ko, Rhea, akala mo ba ay matatalo mo ako? Akala mo ba ay tatahimik na lang ako? Nagkamali siya dahil pagkatapos ng gabing ito, hinding-hindi na niya muling mahahawakan ang aking apo. Hinding-hindi na niya
muling masisira ang aming buhay, ang bawat sentimo na ibinigay ko sa kanila, ang bawat tulong na inilaan ko ay babawiin ko. Ngayon, siya ang mawawalan, siya ang magdurusa at sisiguraduhin ko na malalaman ng buong mundo kung anong klaseng tao siya sa likod ng kanyang mga mamahaling damit at peking ng ngiti. Bago ko ituloy ang kwentong ito, Poboy, bago ko ipakita sa inyo ang bawat detalye ng aking plano, nais ko sanang humingi ng kaunting pabor. Kung kayo ay naniniwala na ang mga bata ay dapat protektahan at ang mga matatanda ay dapat igalang, paki-subscribe naman po sa ating channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas para magbahagi pa ng mga kwentong tulad nito. Paki-like din po ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung taga saan kayo at kung anong oras ninyo pinapakinggan ang kwentong ito. Nakikinig ba kayo mula sa Manila, sa Cebu, o baka naman sa ibang bansa habang nag-aalaga ng mga apo? Gusto ko pong malaman na hindi ako nag-iisa. Gusto ko pong marinig ang inyong mga boses. Dahil sa mundong ito, kailangan nating magtulungan para sa ating mga pamilya. Makinig kayong mabuti dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magbabago sa pananaw ninyo tungkol sa tiwala at tungkol sa tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang lolo. Ito ang aking kwento. Ito ang laban ni Lolo Arturo. Kailangan ninyong makilala si Rhea. Kailangan ninyong maintindihan kung bakit walang naniniwala sa akin noong una. Kung titingnan ninyo siya, iisipin ninyo na isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Si Rhea ay nagmula sa isang pamilyang mayaman. Ang tinatawag nilang old money dito sa atin. Ang apelyido nila ay kilala sa buong bansa, ang klase ng pangalan na nagbubukas ng maraming pinto sa gobyerno at sa negosyo. Nang ipakilala siya sa akin ng anak kong si Danilo, 6 na taon na ang nakararaan, medyo nailang ako. Ako ay isang simpleng bumbero lamang. Ang asawa ko ay isang guro sa pampublikong paaralan. Sanay kami sa simpleng buhay sa Cavite. Pero si Rhea, siya ay sanay sa mga party sa Forbes Park, sa mga bakasyon sa Europe at sa mga mamahaling sasakyan. Pero tinanggap namin siya ng buong puso dahil mahal siya ng anak ko. At higit sa lahat, siya ang ina ng aking apo na si Angel. Sa loob ng 6 na taon, ipinakita ni Rhea sa buong mundo na siya ang perpektong ina. Kung titingnan ninyo ang kanyang Facebook at Instagram, mapapahanga kayo. Araw-araw siyang nagpo-post. Mga litrato ng kanilang blessed family life sa kanilang malaking bahay sa Quezon City. Laging nakangiti, laging nakaayos ang buhok, laging suot ang mga damit na siguro ay katumbas na ng 6 na buwang pensyon ko. Siya ay aktibo sa eskwelahan ni Angel. Siya ang laging presidente ng Parents Teachers Association. Siya ang laging punong abala sa mga charity event at fundraising. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay sa subdivision, si Rhea ay huwaran. Siya ang klase ng ina na ginagaya ng iba. Minsan, narinig ko pa ang mga kaibigan niyang amigas na nag-uusap habang naghihintay ng sundo sa eskwelahan. Sabi nila, napakaswerte ni Danilo kay Rhea. Napakabuti niyang ina. Napaka-hands-on kahit busy sa negosyo. Pero alam ninyo, may mga bagay na hindi nakikita ng kamera. May mga bagay na hindi nahuhuli ng mga litrato sa social media. Bilang isang matanda, marami na akong nakita sa buhay. Natutunan ko na ang tunay na ugali ng tao ay hindi lumalabas kapag maraming nakatingin. Lumalabas ito sa mga maliliit na bagay, sa paraan ng pagtingin, sa tono ng boses kapag akala nila ay walang nakakarinig. Napapansin ko noon pa man na may kakaiba kay Rhea. Masyado siyang pulido, parang laging umaarte sa isang pelikula. Kapag nandiyan si Danilo, malambing siya kay Angel. Hahalikan niya ito sa noo, tatawagin niya itong princess. Pero kapag tumalikod na ang anak ko, biglang nawawala ang ngiti sa kanyang mga mata. Nagiging malamig ang kanyang tingin, parang isang robot na namatayan ng baterya. At ang bahay nila, napakalinis, sobrang linis na parang walang batang nakatira. Walang mga laruan na nakakalat sa sala. Walang mga drawing na nakadikit sa refrigerator. Lahat ay nakadesenyo para maging maganda sa litrato, hindi para maging masaya ang isang bata.
Dati, inisip ko na baka strikto lang siya sa kalinisan. Baka ganun lang talaga ang mga mayayaman. Pero mali ako. Ang kalinisan na iyon ay hindi dahil sa disiplina, iyon ay dahil sa takot. Si Danilo naman, ang kawawa kong anak, ay bulag sa lahat ng ito. Masyado siyang abala sa trabaho para mapansin ang mga detalye. At siguro natatakot din siya na aminin na may mali. Mahal na mahal niya si Rhea, or baka mahal niya ang ideya ng pagkakaroon ng perpektong pamilya. Hindi ko siya masisisi. Sino ba naman ang gustong maniwala na ang asawa niya ay may itinatagong demonyo sa loob? Kaya sa loob ng mahabang panahon, nanahimik ako. Sino ba naman ako para magsalita? Ako ay taga-sundo lang tuwing Martes at Huwebes. Ako ay ang lolo na tagaluto lang ng hapunan. Hinisip ko, baka ako lang ang may problema. Baka naiinggit lang ako sa yaman nila. Baka namimiss ko lang ang asawa kong si Corazon kaya naghahanap ako ng mali sa iba. Pero ang instinct ng isang tao, ang pakiramdam ko na may mali sa likod ng mga ngiti ni Rhea sa Facebook ay totoo pala. At sa kasamaang palad, ang apo ko ang nagbabayad ng presyo para sa perpektong imahe na iyon. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taglagas. Dahan-dahan lang noong una. Parang ulan na nagsisimula sa ambon bago bumuhos ang bagyo. Ang apo kong si Angel, ang munting anghel ng buhay ko, ay nagsimulang magbago. Dati tuwing susunduin ko siya sa eskwelahan, tuwing Martes at Huwebes, tumatakbo siya papunta sa akin. Sasalubungin niya ako ng mahigpit na yakap at magmamano. Mano po, Lolo Arting? Ang sigaw niya na may kasamang malaking ngiti. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay namin ang trapik sa EDSA pauwi sa Quezon City, wala siyang tigil sa pagkukwento. Ikinukwento niya ang bago niyang kaklase, ang natutunan niya sa science o kung ano ang baon ng katabi niya. Ang sasakyan ko ay laging puno ng kanyang tawa at boses. Pero nitong mga nakaraang buwan, unti-unting namatay ang boses na iyon. Naalala ko ang unang beses na napansin ko ito. Huwebes noon, naglakad lang siya ng mabagal. Nakayuko, hila-hila ang kanyang mabigat na bag. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng tipid, nagmano at sumakay na sa kotse. Walang yakap, walang sigaw. Kamusta ang school, apo? Tanong ko habang nagmamaneho. Okay lang po, sagot niya ng mahina. May bago ka bang natutunan? Wala po. Nakipaglaro ka ba kay Emma? Opo. Isang tanong, isang sagot. Sinabi ko sa sarili ko, pakapagod lang ang bata. Baka mahirap ang lessons ngayon. Kinausap ko ang sarili ko para hindi ako mag-alala. Sabi ko, Lolo Arting, huwag kang praning. Lumalaki na ang bata. Nagbabago na ang mood. Pero hindi lang iyon. Nagsimula akong mapansin ang kanyang itsura. Si Angel ay may namana sa kanyang Lola Corazon. Ang kanyang matatabang pisngi at malulusog na pangangatawan. Mahilig siyang kumain. Ang paborito niya ay ang niluluto kong sinigang na baboy. Gustong-gusto niya kapag maasim na maasim ang sabaw. Dati nakakadalawang kanin siya kapag iyon ang ulam. Pero bigla na lang, tinititigan niya ang sabaw na parang lumilipad ang isip niya sa ibang lugar. Apo, hindi mo ba gusto? Niluto ko ito ng espesyal para sa iyo, sabi ko minsan. Busog pa po ako, Lolo, ang lagi niyang sagot. Pero alam kong nagsisinungaling siya, naririnig ko ang pagkalam ng sikmura niya. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang kanyang mga mata, may maitim na bilog sa ilalim nito, ang tinatawag nating eye bags, para siyang hindi natutulog ng maayos, para siyang laging puyat. Paano magkakaroon ng eye bags ang isang 8 taong gulang na bata? Isang hapon habang gumagawa siya ng homework sa mesa, napansin ko ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga kuko ay pudpod na pudpod. Kinakagat niya ang mga ito hanggang sa dumugo. At habang nagsusulat siya, ang kaliwang kamay niya ay laging nasa buhok niya. Hinihila niya ang sarili niyang buhok, paikot-ikot, hila, paikot-ikot, hila. Ito ay senyales ng matinding nerbiyos. Nakikita ko lang ito sa mga taong nakaranas ng matinding trauma sa sunog, hindi sa isang batang nag-aaral sa elementarya. Tinanong ko siya, Angel, masakit ba ang ulo mo? Bakit mo hinihila ang buhok mo? Bigla siyang natigil. Ibinaba niya ang kamay niya at itinago sa ilalim ng mesa.
Wala po, Lolo. Wala po. Ang bawat wala po niya ay parang tinik sa lalamunan ko. Ang masayahing bata na kilala ko ay unti-unting naglalaho sa harap ko at napapalitan ng isang batang puno ng takot at lungkot. At ang masakit, wala akong ideya kung bakit. Wala akong ideya kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Akala ko nung una, baka binubuli siya sa school, baka inaaway siya ng mga kaklase niya. Hindi ko inisip, hindi ko kayang isipin na ang demonyo pala ay nasa loob mismo ng kanyang bahay. Dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang Huwebes ng Oktubre. Sinundo ko si Angel at gaya ng nakasanayan, tahimik na naman siya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kwarto para magbihis. Hinayaan ko muna siya ng isang oras para makapagpahinga. Pumunta ako sa kusina para maghanda ng hapunan. Spaghetti ang naisipan kong lutuin dahil ito ang paborito niya bukod sa sinigang. Nang kumukulo na ang tubig para sa pasta, pinuntahan ko siya sa kwarto. Nakita ko siya na nakaupo lang sa gilid ng kama. Nakatitig sa pader, hindi nagbabasa, hindi naglalaro sa iPad. Nakatulala lang, ang liit-liit niyang tingnan sa malaking kwarto na iyon. Hey kiddo, bati ko ng mahina para hindi siya magulat. Gusto mo bang tulungan si Lolo gumawa ng spaghetti? Kailangan ko ng magaling na tagahalo ng sauce? Lumingon siya sa akin. Nakita ko ang isang emosyon na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Takot. Purong takot. Ang mukha ng aking 8 taong gulang na apo ay mukha ng isang taong inaasahan na sasaktan siya anumang oras. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumapit sa akin, pero hindi siya tumakbo. Parang nag-iingat siya sa bawat hakbang. Pumunta kami sa kusina. Inabot ko sa kanya ang sandok. Dati-rati, excited siyang hahawakan iyon at magkukunwaring siya ay isang sikat na chef sa TV. Pero ngayon, nanginginig ang mga kamay niya nang abutin niya ang sandok. Huwag masyadong mabilis ang halo, apo, baka tumalsik. Palala ko ng malumanay, bigla siyang tumigil. Pinitawan niya ang sandok at umatras. Ayoko pong masira. Ayoko pong magkamali. Napakunot ang noo ko. Anong masisira, apo? Spaghetti lang ito. Ilang beses na tayong gumawa nito. At kahit magkamali ka, okay lang. Pwede naman nating linisin. Umiling siya ng mabilis. Ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Hindi pwede magkamali. Lumuhod ako para maging kapantay ng mukha niya. Hinawakan ko ang maliliit niyang balikat. Angel, tumingin ka kay Lolo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sino ang nagsabing lagi kang mali? Yumuko siya lalo. Ang boses niya ay halos pabulong na, parang hangin na lang. Sabi ni Mommy, wala akong ginawang tama, sabi ni Mommy, para akong sinuntok sa sikmura. Ang nanay niya, si Rhea, ang perpektong si Rhea ay sinasabihan ang anak niya ng ganito. Sinabi iyon ng Mommy mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Angel. Tinakpan niya ang bibig niya ng kanyang mga kamay, parang napagtanto niya na nakapagsalita siya ng bawal. Ang takot sa mukha niya ay lalong tumindi. Nagsimula siyang manginig ng sobra. Lolo, please. Lolo, wag po. Pagmamakaawa niya habang umiiyak. Wag niyo pong sasabihin kay Mommy na sinabi ko iyon. Please, Lolo. Magagalit siya. Ang panik sa boses niya. Yun ang pinakamasakit. Hindi siya takot na napagalitan ko. Takot siya na malaman ng nanay niya na nagsumbong siya. Iyon ang takot ng isang biktima. Iyon ang takot ng isang taong sanay na sa pananakit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Shh! Tahan na, apo, tahan na. Sa iyo, naramdaman ko ang pag-iyak niya sa balikat ko. Ang munting katawan niya ay nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, habang yakap ko siya sa kusina ng anak ko, namuo ang isang desisyon sa puso ko. Hindi na ito simpleng pagiging istrikto ng magulang. Ito ay pang-aabuso. At hindi ako papayag na magpatuloy ito. Noong gabing iyon, pagkatapos kong ihatid si Angel sa pagtulog at pagkatapos dumating ni Rhea, umalis ako agad. Hindi ko kayang tingnan si Rhea sa mata nang hindi sumasabog sa galit. Kailangan kong kumalma. Pagdating ko sa bahay, tinawagan ko agad ang anak kong si Danilo. Danilo, kailangan nating mag-usap. Bungad ko. Seryoso ang boses ko. Pa, nasa kalagitnaan ako ng dinner. Pwede bang bukas na lang? Sagot niya. Parang pagod na pagod. Hindi anak, tungkol ito kay Angel. Pumuntong hininga siya. Oh, sige, ano yon?
Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang pagiging tahimik ni Angel, ang hindi pagkain, ang panginginig ng kamay, ang paghila sa buhok, at higit sa lahat, ang sinabi ni Angel habang nagluluto kami. Danilo, takot na takot ang anak mo sa asawa mo. Sinabi niya na lagi siyang minamaliit ni Rhea. Nanginginig siya sa takot na baka malaman ng nanay niya na nagsalita siya. Tumahimik ang kabilang linya ng matagal. Inaasahan ko na magugulat siya. Inaasahan ko na magagalit siya para sa anak niya. Pa, sabi ni Danilo, medyo naiinis na. Alam ko na concern ka pero masyado mo namang pinalalaki ang issue. Stress lang si Rhea sa trabaho. May malaking deal silang inaayos sa kumpanya. Baka napagtaasan lang niya ng boses si Angel minsan. Pero hindi ibig sabihin noon ay inaabuso na niya ang bata. Danilo, hindi ito simpleng sigaw lang pagpupumilit ko. Nakita ko ang takot sa mata ng apo ko. Iba ang takot na iyon. Takot iyon ng batang nasasaktan. Pa, nandito ako sa bahay araw-araw, sagot niya ng matigas. Kung may masamang nangyayari, makikita ko yun. Mabuting ina si Rhea, mahal niya si Angel. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Baka dahil namimiss mo si Mama. Baka dahil malungkot ka diyan sa Cavite, kaya kung ano-ano na ang napapansin mo. Baka pinoproject mo lang ang lungkot mo kay Angel. Ang sakit marinig iyon mula sa sarili mong anak. Ginamit niya ang pagkamatay ng asawa ko para baliwalain ang babala ko. Siguro nga matanda na ako, Danilo, pero hindi ako bulag at hindi ako baliw. Binaba ko ang telepono dahil ayaw kong magkasagutan kami, pero hindi ako tumigil. Sinubukan kong kausapin si Rhea ng direkta noong sumunod na linggo. Pagkahatid ko kay Angel, hinarang ko siya sa pinto. Rhea, pwede ba tayong mag-usap sandali tungkol kay Angel? Tanong ko ng mahinahon. Ngumiti siya, maputi ang ngipin, pero hindi umaabot sa mata. Napapansin ko kasing nagiging tahimik siya. Parang laging takot, nag-aalala ako. Biglang nagbago ang mukha niya. Ang ngiti ay naging matigas. Alam niyo po, Lolo Arting, napansin din namin yan. Masyado kasing nagpapapansin si Angel lately. Gumagawa ng drama para makuha ang atensyon ng matatanda. Manipulative, ang isang 8 taong gulang na nanginginig sa takot ay manipulative. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Sa tingin ko, hindi siya nagpapapansin, Rhea. Huminga siya ng malalim, parang nauubusan na ng pasensya sa akin. Lolo Arting, kami ang mga magulang niya. Alam namin ang makakabuti sa kanya at sa totoo lang, baka mas makakabuti kung bawasan niyo muna ang pagdalaw dito. Baka kasi nalilito ang bata. Patuloy niya, nakangiti pa rin pero may halong banta ang boses. Iba ang rules namin dito, iba ang rules niyo. Ang pagiging maluwag niyo sa kanya ay sumisira sa disiplina na tinuturo ko. Kaya siguro, mas mabuting kami muna ang bahala kay Angel. Iyon ay isang banta. Malinaw na banta. Sinasabi niya na kapag hindi ako tumahimik, hindi ko na makikita ang apo ko ay tinatakot niya ako. Gusto niyang putulin ang koneksyon ko kay Angel para wala nang makakita sa ginagawa niya. Tumingin ako sa kanya, pero alam ko na kapag nagalit ako ngayon, matatalo ako. Mawawalan ako ng access kay Angel. At kapag wala ako, sino ang magbabantay sa apo ko? Kaya nilunok ko ang galit ko. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahina. Gusto ko lang makatulong. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, sabi niya sabay sara ng pinto sa mukha ko. Ang bahay na binayaran ko ng pera ko, pero ngayon ay bawal na akong magsalita sa loob. Naramdaman ko ang lamig ng gabi. Pero mas malamig ang puso ng babaeng iyon. Akala niya nanalo na siya. Akala niya mapapatahimik niya ako. Pero nagkakamali siya kung hindi ako pakikinggan ng anak ko. Kung hindi ako pakikinggan ng manugang ko, gagawa ako ng paraan para ang katotohanan mismo ang sumigaw. Isang linggo matapos akong pagbantaan ni Rhea, dumating ang araw na hindi ko malilimutan. Martes ng hapon noon. Ang init ng araw sa Metro Manila ay nanunuot sa balat. Pero mas mainit ang kaba sa dibdib ko nang sunduin ko si Angel. Paglabas niya ng gate, iba ang aura niya. Kung dati ay tahimik lang siya, ngayon ay parang pasan niya ang daigdig. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nang tanungin ko siya kung okay lang siya, hindi siya sumagot.
Umiling lang siya at tumingin sa bintana. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakabibingi. Pagdating namin sa bahay sa Quezon City, hindi siya dumaan sa kusina para uminom ng tubig o kumuha ng merienda. Tumakbo siya agad paakyat sa taas. Narinig ko ang kalabog ng pinto ng banyo sa hallway at pagkatapos, narinig ko ang tunog na dumurog sa puso ko. Hindi ito iyak ng batang nadapa. Ito ay iyak ng isang taong nawalan ng pag-asa, muffled, pigil na pigil. Parang tinatakpan niya ang bibig niya gamit ang tuwalya para walang makarinig. Umakyat ako agad, kumatok ako ng mahina sa pinto ng banyo. Angel, Apo, nandiyan ka ba? Buksan mo ang pinto, please. Walang sumagot. Apo, si Lolo ito. Ilang sandali pa ang lumipas bago ko narinig ang click ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Angel. Ang kanyang mga mata ay maga at pula. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang buong katawan niya. May umaway ba sa iyo sa school? Umiling siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang palda. Lukot-lukot na ito dahil sa higpit ng hawak niya. Iniabot niya ito sa akin nang nanginginig ang kamay. Binuksan ko ang papel. Isa itong spelling test. Napangiti ako ng pilit. Apo, okay naman ito ha. Pasado ka naman. Bakit ka umiiyak? Tumingin siya sa akin na parang hindi ako makapaniwala. Hindi po okay yan, Lolo. Magagalit si Mami. Sobrang magagalit siya. Bakit naman siya magagalit? Mataas naman ang 85. Sabi ni Mami, kung mahal ko daw siya talaga, dapat A ang makuha ko. Dahil iyon lang daw ang deserve niya bilang nanay ko. Isang anak na hindi nakakahiya. Ang mga salitang yon ay parang lason na tumutulo sa bibig ng isang inosenteng bata. Bobo, nakakahiya. Apo, makinig ka. Hindi po totoo yan. Sigaw niya bigla. Puno ng desperasyon. Hindi niyo po alam ang ginagawa niya? Kapag nakakuha ako ng paparusahan niya ako, kagaya noong nakaraan. Hinawakan ko ang balikat niya. Pinapatayo niya ako sa sulok, pulong niya habang nanginginig. Sa sulok ng kwarto, haharap sa pader. Bawal gumalaw, bawal umupo. Pinapatayo niya ako mula pagka-uwi galing school hanggang sa oras ng pagtulog. Ilang oras po iyon, Lolo? Masakit na po ang mga paa ko pero kapag gumalaw ako, sisigawan niya ako. Nanlamig ang buong katawan ko? Pinapakain ka ba niya? Ang mga tamad ay hindi dapat kumakain. Sabi niya kay Daddy, busog daw ako o kaya masakit ang tiyan ko, kaya ayaw kong kumain. Pero gutom na gutom po ako, Lolo. Naniwala sa mga kasinungalingang iyon habang ang anak niya ay ginugutom sa kabilang kwarto. At sabi pa niya, patuloy ni Angel, ang boses ay halos hindi na marinig sa takot. Sabi niya, kapag nagsumbong ako o kapag hindi ako umayos, ipapadala niya ako sa boarding school. Sa malayong lugar. Sa bundok daw. Hindi ko na daw makikita si Daddy. Hindi ko na daw makikita si Lolo. Mag-isa na lang daw ako doon habang buhay dahil walang may gusto sa batang bobo. Boarding school. Paghihiwalay. Iyon ang pinakamatinding takot ng isang bata. Ang iwanan siya ng pamilya niya. Ginamit ni Rhea ang takot na iyon para kontrolin ang isang 8 taong gulang. Ito ay hindi na disiplina. Ito ay torture. Ito ay paninira ng kaluluwa. Niyakap ko ng mahigpit si Angel. Ang apoy ng galit sa dibdib ko ay naging isang napakalaking sunog. Noong oras na iyon, nangako ako sa sarili ko. Hinding-hindi na mauulit ito. Hinding-hindi na tatayo ang apo ko sa sulok na iyon ng gutom at takot. Kahit anong mangyari, kahit itakwil pa ako ng anak ko, ililigtas ko ang batang ito. Paikot-ikot ako sa aking kama sa Cavite. Ang imahe ni Angel na nanginginig sa banyo ay paulit-ulit sa isip ko. Alam kong hindi na ako pwedeng maghintay. Alam kong hindi na ako pwedeng makipag-usap lang kay Danilo. Bulag siya. At si Rhea, siya ay isang magaling na sinungaling. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng isang bagay na hindi nila pwedeng itanggi. Isang bagay na hindi kayang baliwalain ng kahit sinong magulang. Kinabukasan, Miyerkules, kahit masakit ang rayuma ko sa tuhod, bumiyahe ako papunta sa SM Mall. Pumunta ako sa hilera ng mga tindahan ng electronics. Alam nyo, hindi ako magaling sa teknolohiya. Ang alam ko lang sa cellphone ay Facebook at tawag. Pero para sa apo ko, magiging espiya ako. Lumapit ako sa sales lady. Miss, sabi ko, medyo nahihiya.
Meron ba kayong camera na hindi halata yung pwede kong ilagay sa kwarto ng bata para mabantayan siya? Tumingin sa akin ang babae. Siguro inisip niya na isa akong paranoid na lolo pero ipinakita niya sa akin ang isang teddy bear. Mukha itong ordinaryong laruan. Kulay kape. May pulang ribbon sa leeg, malambot. Pero sa loob ng isa niyang mata, ito po lolo, sabi niya. Nakakonect po ito sa wifi. Pwede niyong mapanood ang video sa cellphone niyo kahit nasa malayo kayo. Magkano? Tanong ko. 5,000 piso po. Pambili ko na sana iyon ng gamot at pagkain. Pero hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang wallet ko at binilang ang pera. Kukunin ko, sabi ko ng mariin. Ang 5,000 ay maliit na halaga kumpara sa kaligtasan ng apo ko. Tinuruan ako ng sales lady kung paano iset up ang app sa cellphone ko. Nakinig akong mabuti. Sinulat ko pa sa papel ang bawat step para hindi ko makalimutan. Huwebes ng hapon, dala-dala ko ang teddy bear nang sunduin ko si Angel. Pagpasok niya sa kotse, iniabot ko ito agad. May regalo si Lolo sa iyo, masabi ko. Sinusubukan kong pasiglahin ang boses ko. Kinuha niya ang bear. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakita ko ang munting ngiti sa labi niya. Niyakap niya ito. Ang lambot po. Salamat, Lolo. Gusto ko alam ilagay mo siya sa ibabaw ng bookshelf mo para nakikita niya ang buong kwarto para nababantayan ka niya. Pagdating namin sa bahay nila, tinulungan ko siyang ilagay ang bear sa shelf. Inayos ko ang pwesto nito. Sinigurado ko na nakahuma ito sa kama niya at sa pader kung saan siya pinapatayo ni Rhea. Sinubukan ko ang app sa cellphone ko habang nasa banyo ako. Malinaw. Kitang-kita ang buong kwarto. Dinig na dinig ang bawat kaluskos. Bago ako umuwi ng gabing iyon, hinalikan ko si Angel sa noo. Tandaan mo, apo, mahal na mahal ka ni Lolo at kahit wala ako dito, nakabantay ako. Huwag kang matatakot. Tumingin ako sa kamera sa mata ng bear bago ako lumabas ng kwarto. Bantayan mo siya, bulong ko sa hangin. Alam kong malaki ang risk na ginagawa ko. Kapag nalaman ito ni Rhea o Danilo, siguradong magagalit sila. Sasabihin nilang nilalabag ko ang privacy nila. Sasabihin nilang kriminal ako. Pwede nila akong kasuhan. Pwede nila akong ipakulong. Pero handa ako. Handa akong maging kriminal. Handa akong maging masamang ama sa paningin nila. Basta mailigtas ko lang ang apo ko mula sa impyerno ngayon. Huwebes ng gabi. Nasa bahay ako sa Cavite. Ang tanging ilaw sa sala ay galing sa screen ng telepono. 8:00 na ng gabi, nakita ko sa screen si Angel. Nakaupo siya sa kama, suot ang kanyang pajama. Tahimik siyang nagbabasa ng libro. 8:30. Pumasok si Danilo sa kwarto. Hinalikan niya si Angel. Nag-usap sila sandali. Hindi ko masyadong marinig ang sinabi ni Danilo, pero nakita kong tumango si Angel. Pagkalabas ni Danilo, pinatay niya ang ilaw sa kisame at iniwan ang lampshade na nakabukas. Akala ko ay tapos na ang gabi. Akala ko ay ligtas na siya, pero makalipas ang 30 minuto, bumukas ulit ang pinto. Pumasok siya at isinara ang pinto sa likod niya. Iba ang lakad niya. Hindi ito ang lakad ng isang mapagmahal na ina na mag-good night. Ito ang lakad ng isang sundalo na mag-i-inspeksyon. Lumapit siya sa kama. Nilakasan ko ang volume ng cellphone ko. Rinig na rinig ko ang boses niya. Malamig, nakakatakot. Natapos mo ba ang homework mo? Tanong niya. Opo, Mami, sagot ni Angel. Agad na umupo ng tuwid. Lahat? Opo. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Angel. Biglang tumaas ang boses ni Rhea. Tiningnan ko ang bag mo, ang reading log mo. Bakit walang pirma ng teacher? Pinasa ko na po. Nasa teacher na po. Nanginginig na sagot ni Angel. At doon, nangyari ang kinatatakutan ko. Isang mabilis na hampas. Pak! Nakita ko sa screen kung paano tumilapon ang mukha ni Angel sa lakas ng sampal. Napahawak ako sa bibig ko. Nanginginig ang kamay ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa screen at sakalin ng babaeng iyon. Huwag mo akong sinungalingan, sigaw ni Rhea. Hindi na siya ang sosyal na babae sa Forbes Park. Siya ay isang halimaw. Napakabobo mo talaga. Manang-mana ka sa lolo mong walang kwenta. Pareho kayong pabigat sa pamilyang ito. Umiyak na si Angel. Hawak ang pisngi niya. Sorry po, Mommy. Sorry po. Walang kwenta ang sorry mo. Hinawakan ni Rhea ang braso ni Angel at kinaladkad siya pababa ng kama.
Kinaladkad niya ang sarili niyang anak parang basura. Doon ka sa sulok, tumayo ka diyan. Nakita ko si Angel na tumayo sa pader, umiiyak, nanginginig ang mga balikat. Diyan ka hanggang sa bumalik ako. Kapag gumalaw ka, malalaman ko. At bukas, tatawagan ko ang school mo. Sasabihin ko na hindi ka pwedeng sumama sa field trip. Hindi ka deserving sumaya dahil napakatanga mo. Lumabas si Rhea at pinalibag ang pinto. Ang apo ko, nakatayo sa dilim, umiiyak ng walang tunog. Ang puso ko ay parang pinipiga. Pero hindi ako pwedeng maging emosyonal ngayon. Kailangan kong kumilos. Nasa loob ng bahay ang bata kasama ang nananakit sa kanya. Ngayon na, papuntahin niyo ang mga pulis sa address na ito. Ibinigay ko ang address ng malinaw. Sinabi ko na life and death situation ito. Pagkatapos, tinawagan ko si Danilo. Sumagot siya sa ikalawang ring. Pa, gabing-gabi na, ah? Danilo, sabi ko, at nagulat ako sa lamig ng boses ko. Nag-send ako ng video sa messenger mo. Panoorin mo, ngayon din. Ano, pa? Pagod ako? Panoorin mo, Danilo. Panoorin mo kung paano saktan ng asawa mo ang anak mo. At kapag napanood mo na, ilayo mo si Angel sa demonyong iyan. Papunta na ako dyan. Papunta na rin ang mga pulis. Binaba ko ang telepono. Sumakay ako sa aking lumang pickup truck. Tinapakan ko ang gas. Wala akong pakialam sa traffic light. Wala akong pakialam sa speed limit. Ang nasa isip ko lang ay ang apo ko. Papunta na si Lolo, apo. Papunta na ako. 30 minuto. Pero sa gabing iyon, ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pagpatak ng segundo sa orasan ng sasakyan ko ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib ko. 30 minuto. Ang pawis ko ay tumutulo mula sa aking noo kahit na malamig ang hangin, panay ang dasal ko. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang apo ko, parang awan niyo na, bantayan niyo siya hanggang sa makarating ako. Paulit-ulit ko itong binubulong. Para akong isang sirang plaka, sa isip ko nakikita ko pa rin ang video, ang sampal, ang pagkaladkad, ang iyak na walang tunog. Ang imaheng iyon ay parang nakatatak na sa utak ko at hinding-hindi na mabubura. Nang lumiko ako sa gate ng exclusive subdivision nila, alam ko na agad na huli na ang lahat para sa pagtatago. Nakita ko na ang mga ilaw, pula at asul. Umiikot, nagliliwanag sa dilim ng gabi, mga sasakyan ng pulis, hindi lang isa, dalawa. Ito ay kaba ng isang ama at lolo na handang pumatay o mamatay para sa kanyang pamilya. Pagdating ko sa tapat ng bahay, nakita kong bukas na bukas ang malaking pintuan. Ang bahay na dati ay tahimik at laging sarado para hindi makita ng mga tao ang loob. Ngayon ay nakabuyang-yang na. Ang mga kapitbahay, ang mga taong dati ay humahanga kay Rhea. Ngayon ay nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana. Ang iba ay nasa labas ng gate, nakarobe pa, nagbubulungan. Tinitingnan nila ang bahay ng anak ko na parang nanonood ng sine. Rinig ko ang bulungan nila. Ang chismis ay mabilis kumalat. Anong nangyari? May inaresto daw. Si Rhea ba yun? Pumaba ako ng sasakyan. Hindi ko na pinatay ang makina. Ang tuhod ko ay masakit dahil sa rayuma, pero sa oras na yon, wala akong naramdamang sakit. Adrenaline lang ang dumadaloy sa dugo ko. Pagpasok ko sa sala, sa sahig, malapit sa hagdan, nakaupo ang anak kong si Danilo. Yakap-yakap niya si Angel. Mahigpit. Sobrang higpit na parang takot siyang mawala ito kapag binitawan niya. Umiiyak ang anak ko. Ang balikat niya ay yumuyugyog sa bawat hagulgol. Si Angel naman, ang munti kong apo, ay nakasubsob ang mukha sa dibdib ng tatay niya. Tahimik siya. Pero nakakapit ang maliliit niyang kamay sa damit ni Danilo. Lumingon ako sa may pintuan at doon nakita ko siya. Ang babaeng laging perpekto sa Facebook. Ang babaeng laging mabango at maayos. Ngayon, iba na ang itsura niya. 2 pulis ang umaalalay sa kanya, tig-isa sa magkabilang braso. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod. Wala na ang kanyang poise. Magulo ang buhok niya. Pula ang mukha niya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Nang makita niya ako na pumasok sa pinto, parang sinilihan ang mata niya. Nanlisik ito. Kung nakakamatay lang ang tingin, siguro ay bumagsak na ako doon mismo.
Ikaw, sigaw niya. Ang boses niya ay matinis, basag. Halos mapatid ang litid sa leeg niya sa lakas ng sigaw. Ikaw ang may kasalanan nito, ikaw na matandang pakialamero. Pumiglas siya sa hawak ng mga pulis na parang gusto niya akong sugurin at sakalin. Sinira mo ang pamilya namin. Masaya kami bago ka nakialam. Ang kapal ng mukha mong maglagay ng kamera sa bahay ko. Kriminal ka, idedemanda kita, ipapakulong kita. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Sa loob ng maraming taon, nirespeto ko siya. Pinakisamahan ko siya dahil asawa siya ng anak ko. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na anyo niya. Wala akong nakitang pagsisisi sa mukha niya. Wala akong nakitang awa para sa anak niyang umiiyak sa sahig. Ang nakita ko lang ay ang ego niya. Ang pride niya na nasugatan. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Ang mga pulis ay humigpit ang hawak sa kanya pakasakaling saktan ko siya. Pero hindi. Hindi ko dudumihan ang kamay ko sa kanya. Tiningnan ko siya sa mata. Mata sa mata. Wala akong naramdamang takot. Wala na. Hindi ko sinira ang pamilya mo, Rhea, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon, pero mariin. Ikaw ang sumira. Tumigil siya sa pagsigaw, pero ang galit ay nasa mukha pa rin. Ilang buwan kitang binigyan ng pagkakataon, patuloy ko. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka. Ilang beses kong pinalampas ang pambabastos mo sa akin, pero nung pinili mong saktan ang apo ko, nung pinili mong saktan ang sarili mong dugo at laman, tinapos mo na ang karapatan mong maging ina. Lumapit ako ng kaunti pa at bumulong para siya lang ang makarinig. Ngayon, harapin mo ang batas. Hindi ka maililigtas ng pera ng pamilya mo dito. Isinakay siya sa police car. Pero umalis na ang sasakyan. Ang tunog ng sirena ay palayo ng palayo hanggang sa matahimik ang buong paligid. Naiwan kami sa sala. Ako, si Danilo, si Angel. Tumayo siya, buhat-buhat pa rin si Angel na parang sanggol. Ang mata ng anak ko ay mugto, puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Ang boses niya ay parang bata na humihingi ng tawad. Napanood ko. Umiling siya ng paulit-ulit, parang hindi pa rin siya makapaniwala. Diyos ko pa, hindi ko alam. I swear, hindi ko alam na gano'n ang nangyayari. Patawarin mo ako, naniwala ako sa kanya. Hinayaan ko to, wala akong kwentang ama. Lumapit ako sa kanya at niyakap silang dalawa. Shh! Tama na, Danilo. Ang mahalaga ngayon, ligtas na si Angel. Nandito na tayo. Hindi na siya makakabalik. Pero hindi doon natapos ang laban. Ang totoo. Nagsisimula pa lang ito. Nagsimula ang investigasyon ng piskalya. Kinuha ng mga pulis ang cellphone ni Rhea bilang ebidensya. Kinuha rin nila ang laptop niya. Akala namin si Rhea lang ang may problema. Akala namin stress lang ito sa trabaho na lumala. Pero nung nabuksan ng mga investigador ang cellphone niya, halos masuka ako sa nabasa ko. Nakita nila ang isang group chat. Family Circle ang pangalan ng chat. Kasama doon si Rhea, ang kapatid niyang babae. At ang kanyang ina, ang biyenan ni Danilo. Pinasa sa amin ng pulis ang mga mensahe. Ang bawat salita ay parang kutsilyo. Lumalabas na ang ina ni Rhea ang nagtuturo sa kanya kung paano saktan si Angel. May mensahe noong nakaraang buwan. Rhea, Ma, umiyak na naman si Angel. Ayaw tumigil. Ina ni Rhea, masyado kang malambot. Kailangan mong baliin ang katigasan ng ulo ng batang yan. Disiplinahin mo hanggang matakot. Ganyan kita pinalaki. Tingnan mo, naging successful ka. May mensahe pa nung isang linggo. Rhea, ayaw kumain ng gulay. Ina ni Rhea, huwag mong papakainin kapag hindi sumunod. Gutom ang pinakamagaling na teacher. Matututo yan. At ang pinakamasakit, ina ni Rhea, itago mo sa asawa mo. Ang mga lalaki malalambot ang puso. Tayong mga babae ang dapat humawak sa leeg ng pamilya. Suka ako ng suka nung mabasa ko iyon. Literal na tumakbo ako sa banyo ng presinto at sumuka. Ang buong angkan nila ay may sakit sa utak. Ito ay hindi lang simpleng pang-aabuso. Ito ay tradisyon sa pamilya nila. Ipinapasa ng ina sa anak ang kalupitan. Dahil sa ebidensyang ito, hindi lang si Rhea ang kinasuhan. Kinuhan ng piskala ang ina ni Rhea bilang accessory to the crime. Kasabwat siya. Siya ang utak sa likod ng pagpapahirap. Tumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay malamig, tahimik. Nakaupo kami sa isang gilid.
Si Rhea at ang kanyang ina ay nasa kabilang gilid, kasama ang kanilang mamahaling abogado. Nakasuit ang abogado nila, Inglesero. Mukhang matalino. Sinubukan ng abogado ni Rhea na baligtarin ang sitwasyon. Iyon ang trabaho nila, ang lituhin ang katotohanan. Tumayo ang abogado at tinuro ako. Your Honor, sabi niya sa Ingles, ang video na ito ay illegal. Kinuha ito ng walang pahintulot. Ito ay invasion of privacy. Ang lolo na ito, si Mr. Harrison, ay may personal na galit sa aking kliyente. Matanda na siya. Ulyanin. Siguro ay inedit niya ang video o baka naman ay pinalaki lang niya ang isang simpleng pagdidisiplina. Tumingin sa akin ang mga tao. Ramdam ko ang bigat ng tingin nila. Gusto nilang palabasin na ako ang masama, na ako ang baliw. Pero hindi nabulag ang hukom. Isang babae ang hukom, may edad na rin, may salamin sa mata. Tumingin siya sa abogado ng matalim. Ipe-play natin ang video, sabi ng hukom. Natahimik ang buong korte. Sa malaking screen, lumabas ang footage mula sa teddy bear. Malinaw, kitang-kita, narinig ng lahat ang boses ni Rhea. Napakabobo mo, narinig ng lahat ang tunog ng sampal. Pak! Isang tunog na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Nakita ng lahat kung paano tumilapon ang ulo ng bata. Nakita ng lahat ang takot sa mata ni Angel habang nakatayo sa sulok. Tumingin ako sa hukom. Nakita ko na napapikit siya nung marinig ang sampal. Nakita ko ang isang syuror na nagpunas ng luha. Walang salita ang makakapagtanggol sa video na iyon. Kahit anong galing ng abogado, hindi niya kayang burahin ang katotohanan na napanood ng aming mga mata. Mabilis ang desisyon. Hindi na kinailangan ng mahabang deliberasyon. Guilty, sabi ng hukom. Tumindig ang balahibo ko. Hinawakan ko ang kamay ni Danilo. Malamig ang kamay niya pero mahigpit ang hawak sa akin. Pinasa ng hukom ang sentensya. 6 na taong pagkakulong para kay Rhea. Walang probation. Kulong agad. 2 taon para sa kanyang ina dahil sa pag-uudyok sa krimen. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang huling sinabi ng hukom. Tumingin siya kay Rhea at sinabi, ang ginawa mo ay hindi pagdidisiplina. Iyon ay kalupitan. Tinanggalan mo ng dangal ang anak mo. Parental rights terminated. Ibig sabihin, wala na siyang karapatan kay Angel. Hindi na siya pwedeng lumapit. Hindi na siya pwedeng magdesisyon. Sa mata ng batas, hindi na siya ina. Noong binabasa ang sentensya, tiningnan ko si Rhea. Nakayuko na siya, wala na ang yabang, wala na ang old money pride. Ang babaeng dati ay naglalakad ng taas noo sa Forbes Park. Ngayon ay nanginginig na. Umiiyak siya pero alam ko, umiiyak siya para sa sarili niya, hindi para sa anak niya. Isa na lang siyang kriminal na nakasuot ng orange na damit. Lumabas kami ng korte. Ang araw sa labas ay masakit sa mata pero masarap sa pakiramdam. Kasama namin si Angel. Hindi siya pinapasok sa loob ng courtroom habang pinapalabas ang video pero hinintay niya kami sa labas kasama ng social worker. Pagkakita niya sa amin, tumakbo siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko sa kaliwa. Hinawakan niya ang kamay ni Danilo sa kanan. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya ay malinaw. Wala nang takot. Ngumiti siya. Hindi ito pilit ng ngiti gaya ng sa mga picture noon. Hindi ito ngiti para sa kamera. Ito ay tunay na ngiti, payapa. Tapos na po ba, Lolo? Tanong niya. Ang boses niya ay maliit pero puno ng pag-asa. Lumuhod ako para yakapin siya. Pinahid ko ang luha na tumutulo sa pisngi ko, luha ng saya, luha ng tagumpay. Oo, apo, sagot ko. Tapos na, wala na sila. Hindi ka na niya masasaktan kahit kailan. Pangako yan ni Lolo. Huminga siya ng malalim, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Sumakay kami sa sasakyan pauwi sa bago naming buhay. Ang hustisya, sabi nila, ay para lang sa mayaman. Sabi nila, mabagal ang hustisya sa Pilipinas. Minsan, totoo yun, pero sa pagkakataong ito, napatunayan ko na mali sila. Ang mata ng teddy bear, ang maliit na kamera na binili ko sa SM, ang naging mata ng katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa amin. Ang pera ni Rhea, ang impluwensya ng pamilya niya ay walang nagawa laban sa katotohanan ng isang lolo na nagmamahal sa kanyang apo. Habang nagmamaneho ako pauwi, tumingin ako sa rearview mirror.
Nakita ko si Angel na natutulog sa likod, nakasandal sa balikat ng tatay niya. Mahimbing ang tulog niya. Wala nang bangungot ngayong gabi. Napangiti ako. Salamat Lord, salamat. Lumipas na ang 16 na buwan. 16 na buwan mula noong araw na dumating ang mga pulis. 16 na buwan mula noong huling nakita ni Angel ang kanyang ina na nakaposas at isinasakay sa likod ng patrol car. Nandito na kami ngayon sa Cavite, sa aking lumang bahay. Ang bahay na ito ay hindi kasing ganda ng mansyon nila sa Quezon City. Luma na ang pintura ng gate, ang sahig ay gawa sa simpleng kahoy na lumalangit-ngit kapag nilalakaran. Walang aircon sa sala, walang mamahaling chandelier. Pero ang bahay na ito ay mayroong bagay na wala sa dati nilang tirahan. Mayroon itong kapayapaan, mayroon itong kaligtasan. Amdi, hindi ko kayo bobolahin, hindi naging madali ang aming pinagdaanan pagkatapos ng paglilitis. Akala ng marami, kapag nakulong na ang masama, kapag nanalo na sa korte, ay parang pelikula na magkakaroon agad ng happy ending. Hindi ganoon ang tunay na buhay. Ang sugat sa katawan ay madaling gamutin. Ilang linggo lang, nawala na ang mga pasa sa braso ni Angel. Pero ang sugat sa kanyang puso at ang sugat sa kanyang isipan, iyon ang matagal na proseso. Sa unang 3 buwan namin dito, gabi-gabi akong ginigising ng sigaw. Wag po, sorry na po, hindi ko na uulitin. Iyan ang sigaw ni Angel sa kalagitnaan ng gabi. Pinabangungot siya, nanaginip siya na nasa sulok pa rin siya ng kwarto, nakatayo, gutom at takot. Tatakbo ako sa kwarto niya. Tatakbo rin ang anak kong si Danilo. Yayakapin namin siya habang nanginginig siya sa takot. Basang-basa siya ng pawis. Ang mga mata niya ay dilat na dilat pero parang wala siya sa sarili. Kailangan namin siyang kantahan. Kailangan namin siyang aluin ng paulit-ulit. Nandito si Lolo, nandito si Daddy, ligtas ka na. Wala na siya, hindi ka na niya masasaktan. Aabutin ng ilang oras bago siya makatulog ulit. At sa umaga, makikita ko ang pagod sa mga mata niya. Napakahirap panoorin ng isang bata na natatakot maging bata. Noong mga unang buwan, kapag may nabasag na baso o kapag may natapon na tubig, makikita mo ang takot sa mukha ni Angel. Magtago siya agad sa ilalim ng mesa. Tatakpan niya ang tenga niya. Hihingi siya ng tawad ng paulit-ulit. Sorry po, Lolo. Aksidente lang po. Sorry po. Huwag niyo akong palaluin. Dudurog iyon sa puso ko. Sa bawat sorry niya, naaalala ko ang demonyong ginawa sa kanya ng sarili niyang ina. Kailangan ko siyang lapitan ng dahan-dahan. Kailangan kong ipakita sa kanya na sa bahay na ito, ang pagkakamali ay parte ng buhay. Okay lang yan, Apoy, sasabihin ko sa kanya habang pinupunasan ang natapon na tubig. Tubig lang yan, natutuyo, napapalitan. Hindi ka mapapagalitan dahil lang sa natapong tubig. Si Danilo naman, nakita ko ang pagbabago ng anak ko. Ibinenta niya ang bahay sa Quezon City. Iniwan niya ang lahat ng alaala ng marangyang buhay na puno ng kasinungalingan. Lumipat siya dito sa Cavite kasama ko. Kumuha siya ng trabaho na mas malapit, kahit mas mababa ang sweldo para mas marami siyang oras kay Angel. Nakita ko kung paano niya sinubukang bumawi. Dati, busy siya. Dati, bulag siya. Pero ngayon, siya na ang naghahatid at nagsusundo kay Angel sa bago niyang school dito sa probinsya. Siya na ang tumutulong sa homework at higit sa lahat, nakikinig na siya. Talagang nakikinig. Nagumpisa ring mag-therapy si Angel 2 beses sa isang linggo. Tinutulungan siya ng doktor na intindihin na hindi niya kasalanan ang nangyari, na hindi siya bobo, na hindi siya pabigat. Unti-unti, dahan-dahan, parang bulaklak na muling sumisibol pagkatapos ng bagyo. Nakita namin ang pagbabago. Nagsimula nang mawala ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Pumalik na ang kanyang gana sa pagkain. Ang paborito niyang sinigang na baboy, nauubos na niya ulit. Nagkaroon na siya ng mga bagong kaibigan sa school. Sumali pa siya sa choir ng simbahan. Dati, bawal siyang kumanta, sabi ni Rhea, dahil sa gabal daw sa pag-aaral. Pero ngayon, tuwing linggo, naririnig ko ang boses niya sa simbahan at para sa akin, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Pero ang pinakamagandang nangyari ay noong nakaraang 3 buwan. Nasa kusina kami, Sabado ng hapon.
Nagdesisyon kaming gumawa ng cookies. Nakaputi kaming lahat dahil sa harina. Si Danilo ay naghahalo ng itlog. Ako naman ay naghahanda ng oven. Si Angel ang tagalagay ng harina sa bowl. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas ang kamay ni Angel. Ang isang buong bag ng harina ay bumagsak sa sahig. Puff! Sumabog ang puting harina sa buong kusina. Ang sahig puno ng puti. Ang sapatos ni Danilo puti. Ang mukha ni Angel puro puti. Para siyang multo na nalaglag sa pulbos. Tumahimik ang buong kusina. Huminto ang ikot ng mundo ko. Tumingin ako kay Angel. Nakita ko ang pagkabigla sa mata niya. Hinintay ko ang takot. Hinintay ko ang pag-iyak. Hinintay ko ang pagsiksik niya sa ilalim ng mesa at ang pagsigaw ng sorry. Hinanda ko na ang sarili ko para yakapin siya at sabihing okay lang. Pero hindi iyon ang nangyari. Tumingin si Angel kay Danilo na puno ng harina ang mukha. Tumingin siya sa akin na may harina sa bigote. At bigla may lumabas na tunog mula sa kanya, isang hagik-kik. Sinundan ng isa pa at isa pa. At biglang humalakhak siya. Tumawa si Angel, tunay na tawa, malakas, buo. Galing sa tiyan, tawang-tawa siya sa itsura namin. Tinuro niya ang tatay niya. Daddy, mukha kang snowman, sigaw niya habang tumatawa. Napatingin kami ni Danilo sa isa't isa. Nakita ko ang luha sa gilid ng mata ng anak ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Tumawa na rin si Danilo. Ganun ha, snowman pala ha? Kumuha si Danilo ng kaunting harina at pinahid sa ilong ni Angel. Ayan, ikaw din. Naghabulan sila sa kusina, puno ng tawa, puno ng sigaw ng kagalakan. Ang bahay na ito na dati ay tahimik, ngayon ay buhay na buhay. Nakatayo lang ako sa gilid. Pinapanood ko sila. Ang harina sa sahig, lilinisin na lang namin mamaya. Ang kalat, wala lang yon. Ang mahalaga, bumalik na ang tawa ng apo ko, ang halakhak na ninakaw sa kanya ng sarili niyang ina, nabawi na namin. Sa sandaling yon, alam ko na magiging okay na ang lahat, magiging maayos na siya. Tinatapos ko ang kwentong ito ngayon hindi para magpaawa, hindi para humingi ng simpatya. Kinukwento ko ito sa inyo, mga kapwa ko lolo, lola, mga magulang, mga tito at tita, dahil may gusto akong hilingin sa inyo. Kailangan ninyong pakinggan ito. Kung mayroon kayong nararamdamang mali sa isang bata, huwag ninyong baliwalain. Ang tawag natin diyan ay instinct, o sa Tagalog, kutob. Ang kutob ay regalo ng Diyos sa atin. Ito ang paraan ng Diyos para bulungan tayo na may kailangang iligtas. Huwag kayong maniwala sa mga litrato sa Facebook. Ang ngiti sa social media ay madaling dayain, pero ang takot sa mata ng bata, ang panginginig ng kamay, ang pagiging tahimik ng dating masayahing paslit, iyon ang totoo, iyon ang hindi nagsisinungaling. Maraming magsasabi sa inyo na huwag kang makialam. Sasabihin nila, buhay nila yan. Sasabihin nila, matanda ka na, magpahinga ka na lang. Huwag kayong makinig. Mas mabuti nang tawagin kang pakialamero kaysa dumating ang araw na iiyak ka sa harap ng maliit na kabaong. Mas mabuti nang magalit sila sa iyo kaysa habang buhay mong pagsisihan na wala kang ginawa noong kailangan ka ng apo mo. Ako si Robert Harrison, o mas kilala nyo bilang Lolo Arting, 62 taon na ako. Ang apo ko si Angel, ang batang dating takot sa sarili niyang anino, ngayon ay nangangarap na sking teacher. Sabi niya, gusto daw niyang tulungan ang mga bata na natatakot. Gusto daw niyang maging boses ng mga batang hindi makapagsalita. Iyan ang kinabukasan na nailigtas natin. Iyan ang dahilan kung bakit tayo lumalaban. Kung kayo ay may hinala, kumilos kayo, magmasid, magtanong, at kung kailangan, maging matapang. Dahil ang mga bata, wala silang ibang kakampi kundi tayo. Tayong mga nakatatanda ang dapat maging tagasalba nila. Salamat sa pakikinig sa kwento ng aming buhay. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng lakas ng loob o kung ito ay nagbukas ng inyong mga mata, pakiusap, ibahagi niyo ito sa iba. Malay niyo sa simpleng pag-share ninyo. May isang bata na maililigtas, may isang angel na makakangiti muli. Magandang gabi sa inyong lahat. At tandaan, yakapin niyo ng mahigpit ang inyong mga apo at anak habang nandiyan sila. Dahil sila ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Hanggang sa muli. Ito si Lolo Arting, nagpapaalam.